ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Laking gulat ni Veron nang datnan niya itong si Angel. Kaharap si Vanessa. Ngunit nagulat si Veron dahil ang cake na nasa harapan ni Vanessa ay para itong nilamutak at isinubo sa bibig ni Vanessa. Kaya tuloy galit na galit itong si Veron dahil alam niya napakana ito ni Angel. Sinabi ni Veron na umano ang ginawa ni Angel sa kanyang ate. Subalit depensa nitong si Angel na wala siyang alam. Dinatnan niya na umano na ganoon na ang itsura ni Vanessa. Kaya dali-dali ngang umiskapo itong si Angel at bumalik na sa kusina. Awang-awa naman si Yaya Veron kay Vanessa. Kahit na hindi kayang aminin nitong si Vanessa ang totoo dahil sa kanyang itinatagong kondisyon ay wala siyang nagawa kundi tanggapin ang mga pananakit ni Angel sa kanya. Kaya naman agad ngang dinala ni Yaya Veron si Vanessa sa kwarto ng mag-asawa at doon nilinisan niya ng maigi ang kanyang among babae. Sinabi ni Veron na napakawalang hiya umano ng kanyang kapatid na si Angel. Suksakan umano ang kasamaan nito. Matapos nga siyang mapadikit dito sa kanilang among si Madam Sylvia ay masyado na umanong lumangsa ang ugali. Kaya naman sigurado siya na may kinalaman itong si Angel sa nangyari kay Vanessa. Sa kabilang banda, matapos nga magsidatingan ang mga amiga nitong si Madam Sylvia ay laking gulat ng mga ito dahil noon pa man ay bongga nga kung maghanda itong si Madam Sylvia. Subalit ngayon ay para bang naghihirap na ito dahil tanging mani lang ang inihanda nito sa kanilang lamesa. Kaya naman tila nainis itong si Sylvia dahil na rin sa masyado ng tanghali na nagising itong si Angel. Si Angel kasi ang kanyang tinoka para sa pagluluto ng mga masasarap para maihahin sa kanilang bisita. Ngunit dahil sa ginawa nga ni Vanessa na paglagay ng pampatulog sa inumin ni Angel ay hapon na nga ito halos magising. Kaya ang ending ay wala nga siyang naihanda at tila aligaga pa ito at madaling-madali sa pagluluto para may maihabol sa pagkain ng mga bisita. Kaya naman nauna na dito ang pagkain na inihanda nga ni Angel, mga prutas, at dito tuwang-tuwa ang mga bisita nitong si Sylvia. Inakala kasi nila na naghihirap na ngayon si Sylvia dahil sa pagkawala nga ng kanyang mister. Ganun pa man ay pinatunayan ni Sylvia na hindi totoo ang kanilang mga inakala. Kaya naman matapos ito sa pagbukas nga ni Angel ng mga prutas ay lumantad sa kanya ang mga uod at dahil malaki ang takot ni Angel sa mga uod ay talaga namang naglulumpasay ito sa takot at hindi nga mapigilan ito ni Sylvia. Kaya naman sa pagkakataong ito ay binuhusan nga ni Sylvia ng malamig na tubig si Angel para mahimasmasan na rin ito dahil isa-isa na kasing nagsisiuwian ang mga bisita ni Sylvia sa takot dahil may baliw umano sa kanilang harapan. Inis na inis si Sylvia sa ginawa ni Angel. Depensa ni Angel na may phobia umano siya sa mga uod. Hindi niya rin sinasadya ang nangyari. Kaya sa inis ni Sylvia ay nagdesisyon siya na palayasin na itong si Angel sa kanyang pamamahay. Ngunit hindi pala ito matutuloy dahil kinuntsaba ni Angel itong si Mikay
dahil alam nitong si Angel na kahinaan nga ni Madam Sylvia ang kanyang apo, kaya siguradong pagbibigyan ito kung sakaling si Mikay ang makikiusap na wag nang umalis itong si Angel. Kinagabihan, marami ang naghahanap kay Mikay, kabilang na si Yaya Veron. Nagwawala rin si Vanessa dahil alam niya na siguradong may kinalaman itong si Angel sa pagkawala ng kanyang anak na si Mikay. Kaya naman inilak nga ni Yaya Veron ang pintuan dahil kinakailangan nilang hanapin si Mikay. Dito na halos mawala sa kantinuan ang lahat at dito na rin dahil wala na silang mapaghanapan. Dito na sinabi ni Angel na meron umano siyang alam na isang lugar na pinagtataguan ni Mikay. Mabilis pa sa alas 4 kung puntahan ito ni Angel. Kaya dito nakaramdam na may kakaiba nga. Kaya sa paglabas nga nitong si Mikay ay niyakap siya ni Sylvia. Sinabi ni Mikay na masama umano ang kanyang loob dahil palalayasin ng kanyang lola Sylvia ang kanyang tita Angel. Ayaw niya umarong umalis ang kanyang tita Angel kaya nakiusap si Mikay na kung maaari ay wag umanong palayasin ng kanyang lola ang kanyang tita Angel. Bagay na pinagbigyan naman agad nitong si Sylvia. Sa pagkakataong ito ay palihim nga ngumiti itong si Angel na parabang nanalo ito sa loto. Kaya naman agad ngang binalik nitong si Angel ang kanyang mga gamit sa kwarto niya at naglulumpasay ito sa tuwa. Nakaganti na umano siya dito kay Vanessa. Kaya naman binalikan nitong si Angel si Vanessa at doon niya nilamutak ang mukha nito. Inabutan siya ni Marco kaya galit na galit itong si Marco at sinabing bakit umano sinasaktan ni Angel ang kanyang ate. Depensa ni Angel na hindi niya umano sinasaktan ang kanyang ate. Dinepensahan niya ang sarili niya dahil muntik na umano siyang saktan nito. Humingi naman ng dispensa agad si Marco. Kaya naman hindi na palalampasin ni Vanessa ang lahat. Agad niyang kinuha ang notebook ng kanyang father-in-law na si Carlito at doon niya nakita ang numero ni Angel at nakadugtong ito sa kung sinong pangalan. Siguradong ito umano ang tumutulong kay Angel kaya agad ngang ibinigay ni Vanessa ang numero ito kay Lorraine at sinabi nga ni Lorraine na kailangan niyang matunton ang taong ito dahil siguradong ito ang magbibigay ng kasagutan sa lahat. Kaya naman tinawagan ni Lorraine ang ilan pang numero na nakasaad sa naturang notebook at dito lumantad ang isang pulis na hawak umano niya lahat ng ebidensya. Iniwan umano ito ni Sir Carlito sa kanya, ngunit meron pa sana itong aayusin. Sa kasamaang palad ay dito nga ngayon nalagay umano sa peligro ang buhay ni Sir Carlito at ang apo nitong si Luigi. Mula noon ay wala na umano siyang koneksyon at wala na rin siyang tawag na natatanggap at dito na lamang humantong sa isipan nga ni Inspector na baka oras na para itigil ang naturang kaso dahil wala na rin namang taong gusto pang buksan ito. Kaya sa pagkakataong ito ay gagawa nga ng paraan itong si Vanessa para muling ang buksan ang kaso at para malaman kung sino nga ba talaga ang tunay na salarin sa nangyari nga dito sa kanyang father-in-law na si Carlito at sa anak niyang si Luigi.